Welcome to my channel. Sa video na to, i-discuss natin ang basic bridging sa MikroTik. Pero bagong lahat, huwag kalimutan i-click ang like and subscribe button para maging updated sa new videos ng channel. Ito ang mga objectives natin para sa video na to. Number 1 is to define network bridge and how it works. Number 2 is to be able to configure basic bridging. So, i-define muna natin ang bridge o network bridge. Bridge allows interconnection of hosts from different LANs as if they were attached to a single LAN without the need of layer 3 functionalities. Ito yung isa sa main objective ng bridge ay ang magkaroon ng connectivity ang mga host kahit na wala sila sa iisang network or even complex layer 3 configuration. Nagiging possible ang communication na yon kung makakapag-create tayo ng bridge interface na tinatawag na nag-work sa layer 2. Yung bridge interface, yung tinatawag ding bridge device na siyang nagtatawid or nagpo-forward ng communication between connected hosts. Bridging creates a single aggregate network from multiple Ethernet-like networks such as Ethernet, wireless, VLAN, and etc. Ibig sabihin, yung network bridge ay pwede nating pagsamahin yung different interfaces, whether physical interfaces, logical interface, or even wireless interface. Lahat ng mga host na connected sa mga interfaces na na-mention ay pwedeng magkaroon ng interconnection with each other via layer 2 kapag nakapaloob sila sa isang network bridge. A bridge interface makes forwarding decisions based on inspecting MAC address of the host interfaces devices connected to it. Nagiging possible ang communication dahil yung network bridge or interface natin ay gumagawa ng forwarding decision based sa mga MAC addresses na naka-entry at naka-store sa kanyang MAC address table. So, para mas maintindihan natin kung paano nag-work ang network bridge, so dito sa example natin ay meron tayong dalawang LAN segments, no? Dalawang magkahiwalay na device. Pero each of this device ay may mga interface na nakakonect sa isang bridge device. And therefore, since yung bridge device natin ay may entry ng mga MAC addresses nitong dalawang device na magkahiwalay. So, pwede niyang ipag-connect ang dalawang host na to or LAN segments dahil parehas sila nakapaloob sa isang bridge interface. Ayan, para mas maintindihan natin kung paano nag-work ang network bridge, example natin ang isa sa mga common use cases pagdating sa bridge. Sa senaryo na to, mayroon tayong dalawang MikroTik devices na magkalayo at hindi pwede tayong mag-install ng cable para mag-connect yung dalawang router. Ang isa sa workaround sa ganitong senaryo ay kung i-connect natin yung dalawang router sa isang Wi-Fi SSID. Meron kasing mga MikroTik device kagaya nitong HAP na merong Wi-Fi radio capabilities. Going back to the topology, ang objective natin ay i-connect si DHCP client dito sa kanan sa DHCP server dito sa kaliwa. Nag-create tayo ng bridge interface na kung saan member ang wireless interface at ang port 1 dito sa kabila, sa una, sa router A. While dito naman sa kabila ay meron tayong bridge interface rin na member naman yung wireless LAN na interface at yung port 5. And since itong dalawang router ay connected yung kanilang mga wireless interface sa isang AP, ibig sabihin na ay meron na silang connection with each other. And since each of their wireless interfaces are member of a bridge port, ibig sabihin yung dalawang bridge interface na na-create ay magko-communicate na sa isa't isa. So in that way, yung request ni client dito na mag-conduct ng DHCP request papunta dito sa DHCP server ay magiging successful. Isa pang
use cases ay itong scenario na to. Meron tayong router at connected yung port 1 ng router sa isang ISP modem or router na may network na 192.168.1.0/24. And then itong MikroTik router ay merong bridge interface na naglalaman ng lahat ng physical interfaces from port 1 to port 5. So since si port 1 ay connected na sa 192.168.1.0 network, ibig sabihin pag kumonect tayo ng isang laptop dyan sa any of the port from 2 to 5 ay magkakaroon rin yung laptop ng IP address from this network. So if ever gusto nating i-extend yung ating network, pwede tayong kumonect ng isang unmanaged switch or dumb switch sa kahit anong port na natitira. So ibig sabihin yan, kapag kumonect ako ng laptop dito sa switch, ay makakakuha ako ng IP address na kasama pa rin sa network ng ISP modem DHCP server. So sa ganitong senaryo, hindi mo na kailangan pang mag-create ng DHCP server dito sa MikroTik router. Gagamitin mo na lang yung existing na DHCP server na matatawag nating external DHCP server at by the use of bridge ay makakakuha tayo ng IP sa mga host na i-connect natin. So ngayon naman ay subukan nating mag-access ng isang MikroTik hardware. So bago ang lahat ay dapat ay ma-reset muna natin yung ating mga MikroTik device. So na-mention ko sa mga previous videos na kapag bumili kayo ng hardware ay meron na itong default configuration. So kailangan pakita ko muna sa inyo kung ano nga ba yung mga default configuration na yon. So para mag-reset sa default configuration, pumunta lang kayo dito sa system at reset configuration at i-click nyo lang ito at wala kayong ibang isi-check dito. Then after mag-reboot, so eto na yan. Makikita nyo dito sa interface, no, na meron tayong comment dito na defconf which stands for default configuration. Remarks lang yan or comment para sa bridge interface. And then, meron tayong apat na port, yung power port na pwede nating i-ignore at yung wireless interface na ng hub, no? So, meron siyang default bridge configuration. So, tignan natin kung ano nga ba yung laman ng bridge na yon. So, pumunta tayo dito sa bridge at makikita natin dito may remark pa rin siya na default configuration. Ngayon, alamin natin kung ano yung member ports na kasama dito sa bridge. So, punta tayo dito sa ports. Ayan, makikita natin na lahat ng ports, lahat ng interfaces natin, including the wireless interface, ay kasama sa bridge except port 1. So, except port 1 kasi may kita natin dito sa IP address, si port 1 kasi ay naka-dynamic IP address, no? At yung dynamic IP address na yan ay makikita natin yan dito sa configuration natin sa DHCP client, no? So, hindi kasama si port 1 dahil ginamit natin yung port 1 as the one interface or uplink para sa router natin. So, nagre-request tayo ng uplink IP address from a external DHCP server or internet source at yung port 1 natin yung mag-act as the uplink interface. Kaya hindi siya member ng bridge interface natin. So, ang tanong natin dyan, kapag ba kumonect tayo ng any of the port from 2 to 4, kumonect tayo dyan ng laptop, ay makukuha ba natin yung network address ng kasama or kaparehas ng port 1? So, ang sagot dyan ay hindi. Kasi kung titignan natin yung default configuration dito sa DHCP server, kita natin na meron siyang DHCP server na configured.
na ang nakalagay is default configuration at yung interface or yung gateway interface niya ay yung bridge natin. So, anong ibig sabihin nun? Punta tayo dito sa IP addresses at makikita natin na yung 192.168.88.1 ay IP address ng bridge interface natin. So, pwede pala nating gamitin for layer 3 ang isang bridge interface kahit na nag-work siya as a layer 2. Pwedeng-pwede at pwede ka rin gumamit ng other layer 3 configuration using your bridge interface. But for this example, ang bridge interface natin is mainly ginawa para sa plug-and-play feature ng MikroTik. So, ibig sabihin, kapag kumonect tayo ng any of the port from port 2 hanggang port 4 ay makakakuha tayo ng IP address from the DHCP server na ito yung network. So, i-check natin dito ngayon. Currently, nakakonect ako sa port 4. Nakikita natin yung IP address ko dito ay 192.168.88.254. At kapag mag-ping ako ng DNS, ayan. So, nakaka-ping ako. Even, makapag-resolve rin tayo. Ayan. So, nakakapag-resolve tayo. So, bakit? Kasi nga, yung default configuration natin sa MikroTik ay in-establish for the plug-and-play feature. Makikita natin yan dito sa IP firewall, no? Makikita natin dito sa NAT. Meron siyang configured masquerade configuration, no? At yung outgoing interface niya ay yung 1. So, naka-outgoing interface list pa yan. Kung makikita natin dito sa interface list, makikita natin na merong default interface list yung MikroTik. One is called LAN and the other one is WAN. So, yung LAN ay anong interface? Yung bridge. So, ano yung nasa loob ng bridge? Yung port 2, 3, 4, and our wireless interface. Ano naman yung WAN? Yun yung port 1 lang, di ba? So, ibig sabihin, pag kumonect tayo, any of the port, so, magkakaroon tayo ng internet na kasi meron na tayong NAT rule. So, pag in-enable natin yung wireless interface dito, ayan. Ayan, naka-enable na pala yan. Tapos punta tayo dito sa wireless. Ayan, i-click lang natin yung AP bridge na yan. And pangalanan natin tong SSID default na yan. Click OK. And then, punta tayo dito, kumonect tayo sa Wi-Fi. Ayan, so makaka-connect pa rin tayo dyan at meron pa rin tayong internet. Ay, sorry. Ano, ulitin natin. So, i-unplug ko lang yung aking LAN para hindi siya magulo. Ayan. So, checking the configuration, our IP config, no? Ayan, may kita natin na yung IP address ko ay yung network ng DHCP server sa MikroTik, sa default settings niya. Ayan. So, very helpful yung ating MikroTik default configuration, especially kung nag-i-start ka pa lang, no? Pagdating sa pagko-configure ng MikroTik device. Kasi, maglagay ka lang sa port 1, tapos kumonect ka lang sa any of the remaining ports, even layer 2 switch or unmanaged switch, connect mo sa mga natitirang port, ay magkakaroon ka na ng internet. And at the same time, meron na rin siya mga basic filter rules. Ayan, dito. Yung mga filter rules na yan, ang iba dyan ay for security purposes. So, kahit pa paano ay meron ng security features yung router mo kung if ever man na gagamitin mo yung default configuration. Ngayon, subukan natin yung use case number 2 kanina, no? So, first of all, dapat muna ay i-reset natin yung configuration natin, no? No default configuration para totally zero.
So, click nyo lang yan, tapos hintayin natin mag-reboot yung inyong mga MikroTik router. Ayan. So, na-reset na natin yung configuration at wala na siyang other configuration, no? So, na-delete na yan. So, gawin natin yung kanina dito sa use case natin. Balikan lang natin yan, pero wala kasi tayong switch or unmanaged switch na available. So, ang gawin lang natin is itong laptop na to ay diretso nakakonect dito sa port 5. So, napakadali lang ng setup ng bridge. So, madali nyo lang itong masusundan. And una sa lahat, kanina ay may requirement tayo na yung port 1 ay connected dun sa ISP modem. So, punta lang tayo dito sa IP DHCP client. So, kailangan ay magkaroon tayo ng IP address doon sa port 1. So, i-click lang natin yung plus, i-click natin yung port 1, click yung OK. Ayan. So, meron na tayong IP address. Ito pa rin yung IP address na nakuha ko initially kasi nga yung ISP modem ko ay meron na siyang DHCP entries at yung MAC address nung interface ng MikroTik ko ay already registered na sa um, leases ng ng ISP modem ko. And then, next is create a bridge. So, napakadali na mag-create ng bridge. Click nyo lang yung bridge. I-click nyo yung plus. At pangalanan nyo kung gusto nyo. Click nyo lang yung OK. And then, ano yung next doon? So, lahat ng port ay dapat kasama sa loob ng bridge. So, napakadali lang rin. Pupunta tayo sa ports. Click natin yung plus. Click lang natin yung port 1. Click mo yung apply. So, magkakaroon niya ng downtime minsan na saglit at magre-recover rin naman kaagad-agad. Port 2, ayan. Ay, sorry. Ulitin natin. Port 1, ayan. Okay. Copy mo lang yan. Port 2, ayan. So, next, copy mo naman ulit. Port 3, and then finally, itong port 4 kung saan connected ngayon yung laptop ko. Ayan. Hindi ko pala, nawala pala yung port 3. Ayan, ulitin ko lang. Ayan. So, right now, connected ako sa LAN port, no? At tatry ko ngayon na mag-renew ng IP address. Kasi kanina, yung IP address ko na nakakonect sa port ay 88.254 at nag-reset tayo ng configuration. So, tatry ko mag-renew at dapat ay makakuha ako ng IP address na nasa 192.168.1.0. Ayan. So, yan. May kita nyo, no? Yung IP address ko ay 192.168.1.13. So, nangyari yan dahil sa bridge interface. Since kasama yung port kung saan connected ang laptop ko sa bridge interface at kasama rin sa bridge interface yung port 1 kung saan nagsisilbing uplink natin. So, ang nangyayari ay yung request ng laptop ko ay fino-forward lang papunta dun sa port 1. And then yung port 1, yung DHCP request ko ay mafo-forward naman papunta doon sa kabilang end kung saan connected yung port 1 sa MikroTik, no? At yun na yung DHCP server natin. Kaya nakakarating sa ating DHCP gateway, sa ating ISP modem, yung request ko at nabibigyan tayo ng IP address dahil established na yung ating bridge interface. So, ganun lang kadali maintindihan ang bridge. Marami pa ka pang actually pwedeng gawin pagdating sa bridge. At ito ay una pa lamang at mga basic na dapat nating malaman in terms of configuring a bridge interface. At the same time ay maintindihan rin natin kung paano nga ba nag-work ang isang bridge network.
That's it for our video. Thank you so much for watching. Kung may mga comments kayo, suggestions, kindly comment down below and see you on the next video.